Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang napapabalitang fake death nitong si Boruto, kung saan ay sinasabi nga guys na itong pangyayaring ito ay inihalin tulad nga sa kwento ni Kagimasa. Diba nga guys, kamakailan nga lang ay niyanig nga ang ating katahimikan kung saan nga ay sinasabi nga namatay nga daw itong si Boruto, pero hindi pa nga natin gaano itong nakumpirma. Pero ito nga guys, sa chapter 66 ay nakita nga natin ang buong pangyayari kay Boruto, pero hindi naman tayo gaanong nalungkot dito. Nagulat lang talaga tayo na may ganun pala si Kishimoto. Hindi tayo gaanong nalungkot kasi alam naman natin na mabubuhay pa rin itong si Boruto, kasi nakita naman natin siya noong unang episode o chapter ng Boruto kung saan ay talagang buhay na buhay siya. Pero ang hindi natin gaanong alam sa ngayon ay kung namatay nga ba talaga siya, o kung sakaling namatay siya, paano nga ba siya mabubuhay? At dahil dyan marami nga ang nagsilabas ang iba't ibang teorya sa kung paano nga muling mabubuhay itong si Boruto. Ang ilan nga sa teoryang ito ay yung gagawin ngang vessel ni Boruto itong si Code, tas yung bubuhayin siya ni Momoshiki, tas yung mabubuhay siya dahil nga sa Jogan. At hindi lang yan guys dahil nga sa paglabas nitong chapter 66 at meron na ring isang nag-comment na Naruto Boruto fans, ay naisip ko rin yung isa kong nabasang isang teorya na itong si Boruto nga ay pipikehin nga daw niya ang kanyang pagkamatay. At ito nga ay hinalin tulad sa kwento ni Kagimasa. Sa video nga ito guys ay pag-uusapan natin yan. Pero sino nga ba itong si Kagimasa? So ayon nga sa Narutopedia, itong si Gogoro Kamukura o mas kilala nga sa Boruto bilang si Kagimasa ay isang retired shinobi na naging isang sikat na artista. So dahil sa artista siya, ginampanan nga niya yung role na si Kagimasa. Nakilala natin si Kagimasa during episode 8 ng Boruto kung saan siya ay ang bida sa pinapanood ngang movie nitong si Boruto, si Shikadai at iba pa nga nilang mga kaibigan. Di ko lang matandaan kung sino-sino sila. Dahil sa si Kagimasa ay bida sa pelikula, syempre ang karaniwang laban niya ay scripted at mayroong choreography. Ngunit pinatunayan pa rin nitong si Kagimasa na siya ay magaling at nakakatakot na kalaban sa totoong buhay. Napatunayan ito noong nakalaban nga niya si Boruto at si Sarada sa episode 9 ng Boruto, kung saan kapag napanood nyo nga guys ang episode na ito, makikita ang pagiging mabilis at maliksi ni Kagimasa. Kahit sa panahong ito ay kung mapapansin, siya ay nasa katabaan. Bukod nga dyan, pinatunayan nga rin ni Kagimasa na magaling siya sa pag-iwas ng mga pag-atake at siya ay versatile sa kanyang mga combat tactics. Mapapansin dito na talagang si Boruto at si Sarada ay nahirapan na kalabanin at patamaan siya ng mga pag-atake. Ipinakita rin ni Kagimasa ang kanyang pagiging malakas kung saan ay kayang-kaya nga niyang maghagis ng mabibigat na bagay tulad na lamang ng metal post sa pamamagitan ng hindi lamang ng kanyang kamay kundi kanyang mga paa. Nabanggit ko kanina ang pagiging mataba ni Kagimasa, pero ang nakita nga natin Kagimasa sa movie ay payat. So dahil sa si Kagimasa ay dumadaan nga sa stress. So dahil sa stress itong si Kagimasa ay kumain nga siya ng kumain until nga sa naging mataba siya. Ganon din naman ako guys kapag nai-stress ako talagang kain din ako ng kain, kaya tumataba rin ako. Pero back to Kagimasa. So bago nga pa man na magtagpo sa personal itong si Kagimasa at si Boruto, ay idol na nga nitong si Boruto si Kagimasa. So ito na nga guys. Sinasabi nga ang kwento sa movie ni Kagimasa ay maaari nitong pino-foreshadow ang karakter nitong si Boruto. Kung saan 'di ba nung pinanood nga nila Boruto kung saan about ito sa shinobi, ito yung evil jobber Kagimasa. Kung saan ang kwento nga nito ay yung random nga ng mga ninja at ayun, basta masasamang tao yun, inakala nga nila na namatay na nga itong si Kagimasa. Ngunit sinabi nga ni Kagimasa na apart nga ito ng evil eye plan niya. At sa parehong episode din, which is ang episode 8, ulitin ko lang baka nakalimutan. So dito sa episode din na ito, inakala nga din dito ni Boruto na na-awaken na nga niya ang kanyang Byakugan.
kung saan ang Byakugan nga na sinasabi ni Boruto ay kilala natin ngayon bilang Jogan. Kung saan pinapaniwalaan nating nakuha ni Boruto dahil sa paghalo-halo ng kanyang bloodline o kaya naman ito ay bigay ni Toneri Otsutsuki. Bukod nga dyan, ang Jogan na ito ay sinasabi nga ni Momoshiki na magiging dahilan ng pagkawala ng lahat-lahat kay Boruto, which is ang statement na ito ni Momoshiki sa Jogan ni Boruto ay napaka-ironic. Nakita nga rin natin na ang Jogan na ito ay taglay ng ating pinaniniwalaan na Otsutsuki God. Malaki nga ang tsansa na ang ginawa nga ni Kagimasa na pamimeke ng kanyang pagkamatay ay maaaring pino-foreshadow nito ang karakter ni Boruto. So, 'di ba, bukod sa idol ni Boruto itong si Kagimasa, may mga similarities nga daw itong si Boruto at si Kagimasa sa time skip. Ito yung nagharap na sila ni Kawaki sa wasak na Konoha. So, ito nga guys yung similarity nitong si Boruto at si Kagimasa. So, based nga sa teoryang ito guys, nag-umpisa ngang lumaban sa isang labanan si Kagimasa nang siya ay nawalan ng mata at nagkaroon ng peklat dito sa edad na 16. At kung mapapansin nga guys, during episode 1 o yung pinaka-opening ng Boruto, nag-umpisa din makipaglaban itong si Boruto kung saan mapapansin guys, ito yung meron din siyang peklat sa mismong mata nito. Bukod nga dyan, ayon din sa teoryang ito, sinasabi nga dito na ang ama nga ni Kagimasa ay isa nga sa makapangyarihang opisyal. At ito guys, coincidence lang ba ito? Diba, si Naruto na ama naman ni Boruto ay Hokage rin ng Konoha, na isa rin sa pinakamalakas na shinobi ng Konoha at maging ng Shinobi World. Baka malito kayo guys, ang nagfo-foreshadow dito sa karakter ni Boruto ay yung kwento ng Kagimasa sa movie, hindi yung real life Kagimasa sa Boruto. So, dahil dyan guys, pinapaniwalaan nga ganito din ang gagawin nitong si Boruto, kung saan ay gagawin din niya ang pamimeke ng kanyang pagkamatay. Lalo na ngayon na inalabas na ang chapter 66 kung saan ay pinakita nga dito na namatay na nga itong si Boruto. Pero katulad nga ng sinabi ko guys, hindi pa tayo sure kung talagang patay na itong si Boruto sa chapter na ito. Maaring ang teorya na ito ay mangyari pa sa mga susunod pang chapter kung sakaling totoo man ito kasi pwede ring mangyari ang teorya na ito kapag ginawa na nga o tinangka na nga gawin ni Code ang will ng mga Otsutsuki, kung saan ang gagawin ni Code ay ipapakain niya sa Divine Tree si Boruto. Malay nyo, may chance din na dito mangyari itong teorya na ito kung totoo man. Sa totoo lang guys, about dito sa teorya nga ni Kagimasa na pinoporsyado nga nito yung karakter ni Boruto, ay may isa pang ang teorya kung saan nga yung pagpapakain nga kay Boruto sa Divine Tree, pero hindi ko pa siya babanggitin ngayon. Pero iisa lang ang sa tingin ko guys, kung sakaling namatay na nga si Boruto at kapag napeke na nga niyang pagkamatay niya, dito ay nararamdaman ko na talagang nalalapit na ngang maganap ang time skip ng Boruto. So ayan nga guys yung teorya na yan. Agree ba kayo dyan sa nabanggit kong teorya about dyan? Pero kung hindi, may isa pa ngang teorya na nabasa about dyan, pero sa ngayon ay yaan muna ang teorya na babanggitin ko. So dahil dyan, dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!